Sa video na ito, susuriin natin ang 8 lucky plants na sinasabing nakakaakit ng magandang vibes at kasaganaan. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang mga lucky plant ay higit pa sa magagandang palamuti, pinaniniwalaang nag-aanyaya ang mga ito ng positibong enerhiya, kasaganaan, at magandang kapalaran sa ating mga tahanan at buhay. Sa iba't ibang kultura at tradisyon, ang ilang mga halaman ay pinaniniwalaang sumisimbolo sa kayamanan, kalusugan, kaligayahan, at tagumpay, kaya naman sikat ang mga ito para sa mga tahanan, opisina, at mga lugar ng trabaho. Mahilig ka man sa halaman o sadyang mausisa kung paano may impluwensyahan ng kalikasan ang iyong kapaligiran, ang mga halamang ito ay may mga kahulugan na higit pa sa kanilang mga berdeng dahon. Sa video na ito, susuriin natin ang 8 lucky plants na sinasabing nakakaakit ng magandang vibes at kasaganaan, habang madali ring alagaan at perpekto para sa anumang espasyo. Mula sa pagpapalakas ng positibong enerhiya hanggang sa paglikha ng isang nakakakalmang kapaligiran, ang bawat halaman sa listahang ito ay may natatanging kwento at benepisyo. Manatiling nakaantabay upang matuklasan kung aling mga lucky plants ang maaaring maging perpektong karagdagan sa iyong tahanan, at kung paano kanila matutulungan na palaguin ang parehong halaman at magandang kapalaran. Una, Lucky Bamboo. Ang Lucky Bamboo, kahit na hindi tunay na kawayan ngunit isang uri ng Dracaena, ay naging isa sa mga pinaka-universal na simbolo ng kasaganaan. Nag-ugat ng malalim sa pilosopiya ng Feng Shui, ang Lucky Bamboo ay kumakatawan sa pagkakaisa sa 5 natural na elemento, kahoy, tubig, lupa, apoy, at metal, kapag ipinari sa mga bato, laso, at florera. Ang katatagan nito sa mahinang liwanag at tubig ay sumisimbolo sa kakayahang umangkop, na ginagawa itong isang halaman na hindi lamang nagdudulot ng swerte ngunit nagtuturo nito, na nagpapaalala sa mga tagapag-alaga na ang kasaganaan ay kadalasang nagmumula sa pagiging flexible at grounded. Pangalawa, Money Plant. Kilala sa buong Asya bilang magnet para sa kayamanan, ang money plant ay pinaniniwalaang nakakakuha ng katatagan sa pananalapi saan man ito malayang lumalago. Ang hugis puso ng mga dahon nito ay kadalasang binibigyang kahulugan bilang mga sagisag ng pagmamahal at pag-aalaga sa sarili, habang ang mga sumusunod na baging nito ay kumakatawan sa patuloy na paglawak. Higit pa sa simbolismo sa pananalapi, ang halaman ay pinahahalagahan para sa kakayahang linisin ang panloob na hangin, na binabawasan ang negatibong enerhiya, parehong literal at emosyonal. Sa maraming mga tahanan, ito ay nagiging isang tahimik na tagapag-alaga ng kapayapaan, banayad na nakakaimpluwensya sa kapaligiran at mood. Pangatlo, Jade Plant. Ang Jade Plant, o Crassula ovata, ay isang staple sa mga opisina, tindahan, at entryway kung saan ito ay tumatayo bilang botanical ambassador ng kasaganaan. Ang mga bilog na dahon nito na parang barya ay nagsisilbing simbolikong representasyon ng pagtitipid, kasaganaan, at naipon na kapalaran. Sa tradisyon ng Feng Shui, ang jade plant ay inilalagay malapit sa mga pasukan upang mag-imbita ng kayamanan, o sa mga espasyo ng negosyo upang suportahan ang tagumpay at paglago. Ang kahabaan ng buhay nito ay sumisimbolo din sa pag-asa na ang kayamanan, tulad ng halaman mismo, ay magtatagal sa mga henerasyon. Pang-apat, Rubber Plant. Malaki, makintab, at kapansin-pansin, ang rubber plant ay may mga konotasyon ng lakas, saligan, at proteksyon na kapalaran. Madalas itong dinadala sa mga tahanan kung saan naghahanap ng katatagan ang may-ari, pinansyal, emosyonal, o pampamilya. Itinuturing ng ilang tradisyon ang makapal na dahon bilang mga kalasag na sumisipsip ng negativity. Kapag inilagay sa isang sala o sulok ng opisina, pinaniniwalaan na pinapalambat nito ang tensyon, pinapahusay ang pagiging produktibo, at lumilikha ng isang hindi inaasahang kapaligiran kung saan natural na umuunlad ang mabubuting desisyon. Pang-5, Peace Lily. Ang matahimik na puting pamumulaklak ng peace lily ay matagal nang itinuturing na mga simbolo ng kadalisayan at espiritual na muling pagsilang. Bagaman hindi nauugnay sa swerte sa pananalapi, nagdudulot ito ng isang uri ng kapalaran na pantay na mahalaga, kapayapaan sa loob. Ayon sa lore, ang isang tahanan na may peace lily ay nakakaranas ng mas maayos na komunikasyon,
higit na emosyonal na kalinawan, at banayad na paglutas ng mga salungatan. Bilang isang natural na air purifier, nag-aalis ito ng mga lason, na sinasalamin ng simbolikong papel nito sa paglilinis ng kaluluwa ng stress at mga negatibong kaisipan. Pang-anim, snake plant. Sa mala-espada ng mga dahon na nakatayong matangkad at matatag, ang snake plant ay ipinagdiriwang dahil sa pagiging matapang at protection nito. Sa maraming kultura, ang halaman ay naisip na nagtataboy ng masamang enerhiya, inggit, at masamang hangarin. Ang katatagan nito, na makayanan ang tagtuyot, kadiliman, at kapabayaan, ay sumisimbolo ng lakas sa kahirapan. Ang pag-aalaga sa isang snake plant ay madalas na nagiging isang metapore para sa pagpapanatili ng tiyaga at kumpiyansa kahit na sa hindi tiyak na mga panahon. Pang-pito, rosemary. Ang rosemary ay higit pa sa karaniwang papel nito bilang isang culinary herb. Sa kasaysayan, ginamit ito sa mga kasalan, paglilibing, at mga pista opisyal bilang simbolo ng pag-alaala, pag-ibig, at espiritual na proteksyon. Naniniwala ang mga tao na ang isang umuunlad na halaman ng rosemary malapit sa pintuan ay nagpapala sa sambahayan ng kalinawan, katapatan sa mga mahal sa buhay, at proteksyon laban sa kasawian. Ang halimuyak nito ay sinasabing nagpapasigla sa isip, na naghihikayat sa pagkamalikhain at emosyonal na katatagan. Pang-walo, basil. Sa maraming bansa, ang basil ay itinatangi bilang isang buhay na sagisag ng magandang kapalaran. Sa India, ito ay konektado sa sagradong halaman ng tulsi, na sumisimbolo sa kadalisayan at kagalingan. Sa mga bahagi ng Europa, ang basil ay nauugnay sa pag-ibig, tamis, at pagkakasundo sa tahanan. Ang ilang mga pamahiin ay naniniwala pa nga na ang pagbibigay ng basil sa isang tao ay lumilikha ng isang hindi nakikitang baklod ng mabuting kalooban. Kapag lumaki sa kusina, pinaniniwalaang nag-aanyaya ito ng kasaganaan, sa anyuman ng kayamanan, masasarap na pagkain, o tawanan sa hapag. Ang 8 lucky plants na ito ay hindi lamang magagandang karagdagan sa iyong espasyo, sumisimbolo rin ang mga ito ng kasaganaan, positibong enerhiya, at mga bagong simula. Naaakit ka man sa kahulugan ng mga ito, sa kanilang madaling pag-aalaga, o sa nakakakalmang kapaligirang nililika nila, ang pagdaragdag kahit isa sa mga halamang ito sa iyong tahanan o lugar ng trabaho ay maaaring magdulot ng makabuluhang pagbabago. Tandaan, ang swerte ay lumalaki kung saan nakalagay ang pangangalaga at intensyon, kaya alagaan ang iyong mga halaman, manatiling positibo, at hayaan ang mga berdeng kasama na ito na magbigay ng inspirasyon sa kasaganaan at magandang kapalaran sa iyong pang-araw-araw na buhay. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.